Magandang gabi lahat, mga kababayan natin, mga Pilipino. Ako po si Retired General Romeo Poquis, ang lead convener po ng United People's Initiative. Sir? Magandang gabi sa ating mga kababayan. Ako si General Belisardo Simoy, pero pwede din akong tawagin Sarge. Sir? I'm Colonel Segundo Esmitran Jr., the Supremo of Filipino Guerrilla Forces in UPI. Good evening, everybody. I'm Captain Ray Valeros, Convener of United People's Initiative. Sir? Naimbag na Rafi. Ako si retired Brigadier General Carlos Kita. Ibang Rivera po ay si Doy. Attorney Doy. Attorney Diaz. Magandang gabi Pilipinas at magandang araw sa mga OFW na sumusubaybay. Ako po si Attorney Melchor Magdamao. Sir, ano po ang grupo natin na represent? Tayo po yung nababalitaan UPI, tayo po yung nag-organize na pagtitipon doon sa Camp Aguinaldo sa Sunday, at tayo rin po yung grupo na nag-organize ng rally doon sa Congress na nag-result sa pagkakababa, o at least malaki na itulong sa pagbaba ni Speaker Martin Romualdez. Sir, ano po itong UPI? Sino ba ito? Yeah, itong UPI o United People's Initiative ay isang samahan o movement kung saan lahat ng sektor ng ating mga kababayan, anumang kulay, anumang religion, anumang political party, anumang sektor, ay nagsama-sama para isang hikain ngayon kontra laban dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Ang adhikain na ito ay gusto natin ipalaganap, panagutin ng mga nagkasala at dapat magawa ito ng madalian dahil hindi ito ordinaryong korupsyon lamang. Ito ay matindi at talagang napakalaki ng mga ninakaw, mga perang ginamit lalo na yung mga congressmen. Ano po ang gusto niyong mangyari? Bakit kayo nagkasagawa ng rally sa Sunday? Or ng prayer vigil, I think? Ang gusto natin dyan ay inumpisaan natin ang 3 araw sa batasan. 3 araw tayo nag-protest rally doon, ng mapayapa, walang nangyari karahasan. So, responsable tayo sa pagbaba ni Speaker Martin Romualdez bilang Speaker o pinuno ng Kamara. So, mula doon, nagpunta tayo dito sa Camp Aguinaldo. Ang ating adhikain ay kumbinsihin si General Bronner, ang Chief of Staff. Magsasabit tayo ng sulat para tulungan o sumama na sa mga taong bayan na ipakita, i-declare in stronger words ang armed forces na tumutulong at napuprotekta sa ating bayan. Kitang-kita naman natin anong kalagayan ng bansa natin. Ang dami-dami mga taong nagpuprotesta, mga galit na galit. Kaya dapat ang gobyerno natin, partikular ang armed forces kung saan nandito tayo ngayon sa Camp Aguinaldo, dapat makiisa ang ating armed forces. Sir, ano po ang panawagan niyo sa pamahalaan? Great. Ang panawagan namin sa pamahalaan, still nandun tayo sa laging sinasabi ni General Romy, General Kita, General Simoy at ng mga kasama natin ng mga MUPs na nandun tayo lagi sa rule of law, hindi tayo lalabag at susunod tayo lagi doon sa patakaran na meron tayo ngayon. Ang panawagan namin sa gobyerno, kung ang sektor ng lipunan natin halos sumisigaw na at talagang nakikita na yung nangyayaring malawakan, at sabi nga nila rampant corruption, kaya napunta tayo doon sa House of Representatives kasi nung nag-meeting tayo nakita natin na doon nagmula. So nagkaisa yung United People's Initiative sa pamumuno ni General Romy Poquis na why doon muna, bakit hindi natin doon muna resolbahin ang problema. So tayo ay nanaig, nanalo tayo payapa, although may mga bagay na hindi natin makontrol pero pinipigilan natin sa tulong ng ating mga ground
forces na PNP at nagpapasalamat tayo sa kanila kasi naisagawa natin yon. At meron tayong coordination doon sa loob ng Congress sa mga mamubuti nating congressman. So kaya nagawa nating mapayapa at na-pressure natin inside and outside si Speaker Martin Romualdez. So nakita niya yung galit ng taong bayan talaga. At si Colonel Metran nga, hindi niya napigil talaga yung damdamin niya na magsalita, sumigaw doon. Pero at least nakinig si Martin Romualdez doon sa panawagan ng taong bayan na bumaba na siya. So balik ko ulit doon, ano bang panawagan natin sa gobyerno? Hindi na kailangan pang pag-aralan nila yung nakikita nilang galit ng taong bayan. Kailangan tumalima na sila, sumunod sila doon sa sinisigaw ng taong bayan. At kaya kami nandito, legal process pa rin ang sinusunod dahil humahanap po tayo ng tamang avenue kung sino yung magpoprotekta sa taong bayan. So panawagan sa gobyerno, kung ang executive branch na kinukonsinti yung ginagawa ng legislative branch ng House of Representatives doon sa malawakang korupsyon at ang Senado naman nag-iimbestiga sila pero alam natin walang mahatulan Ang Supreme Court na alam natin na gumagalaw naman pero mabagal pa rin at minsan nagagamit pa ng executive branch yung ating mga kapulisan at military. So ang tanong ng taong bayan sa ating gobyerno, saan na kami hihingi ng tulong? Saan na hihingi ng tulong ang taong bayan? So ayaw naman natin lumabag sa batas. So laging sinasabi, General Romy, General Simoy, General Kita, ang paalala nila talaga, huwag tayong susuway sa batas. Kaya nandito po tayo ngayon sa Camp Aguinaldo, nakikiusap. At kung pagbibigyan tayo bukas na makaharap natin si General Romy Browner, ang ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ay malaking pasalamat po at maihahayag namin yung aming damdamin na nire-representa lang po namin taong bayan. Kami ay naging representante lang ng taong bayan sa iba't ibang sektor para maiparating sa kanya yun. So, panawagan namin, gawin natin ito mapayapa, sundin natin kung ano yung sinisigaw ng tao dahil at the end of the day, ang authority na meron ang ating mga inipo sa gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan. Yun lang po. Sir, ulit na, ano po ang panawagan niyo sa AFP, police, specifically sa mga pinuno ng armed forces? Ang gusto natin dyan ay meron tayong nakaprepare na sulat na pinirmahan ng ating retired generals, naka-address kay General Browner, na hinihiling sa kanya, hindi kaya siya na gawin o gawin ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff, the Armed Forces of the Philippines bilang Protector of the People. Ang sinasabi ng mga kababayan natin ngayon na sumisigaw, laking poot, yung galit, lansangan sa bahay kung saan naman ay panagutin, itigil na yung mga corruption na yan at madaliin para mabigyan ng katarungan itong mga kababayan natin na naghihirap, nagkakos, samantalang sila ay nagpapasasa sa mga perang ninakaw nila sa bayan. Okay, sir, lastly, ano po ang panawagan ng UPI sa taong bayan? Ang panawagan natin ay magsama-sama tayong lahat. Itong UPI, nabanggit ko kanina, ay isang organisasyon na walang pinipili maski anong political party. Welcome dito ang Liberal Party, welcome dito ang PNP Laban, welcome dito ang Federal Party, anumang party, welcome dito ang Catholic Church, welcome dito ang Iglesia, ang POJC o anumang religion. Huwag lang dadalhin yung kanilang mga sektor o yung mga religion na yan. Basta ang adhikain natin ay sama-sama tayo sa isang mapayapa at non-violent na advocacy or movement para matigil na itong malaking problema natin sa korupsyon. Sir, lastly, tanong po para sa lahat, ano po ang inyong panawagan sa Pilipino, sa lahat